Bakit pinapayagan ng isang mapagmahal na Diyos ang pagdurusa ng mga inosente? Isa itong tanong na yumanig sa pananampalataya ng marami sa loob ng maraming siglo. Ngayon, sisiyasatin natin ang isang pananaw na tumatawag sa atin sa mas malalim na pagtitiwala sa banal na pamamahala ng Diyos. Manatiling nakatutok. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa Ang Tinig ni Padre Pio. Ang kwento ngayong araw ay sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay sa inyo ng inspirasyon sa paraang hindi nyo inaasahan. Ang kwento ngayon ay mula sa aklat na Padre Pio, A Saint Among Us ni Renzo Allegri. Habang papalapit ang panahon ng Kwaresma at nalalapit na ang Biyernes Santo, naisip kong ito ang tamang pagkakataon upang ibahagi ang isa sa pinakamalalim na pananaw ni Padre Pio tungkol sa hiwaga ng pagdurusa. Higit sa lahat, nagbibigay siya ng sagot sa tanong na bumabagabag sa napakaraming puso. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa ng mga inosente? Narito at tutukan ang kwento. Sa isang resort o lugar pasyalan sa tabing dagat sa kanlurang baybayin ng Italian Riviera sa lungsod ng Albenga, naganap ang isang trahedya. Tumaob ang isang bangka sa dagat at mahigit 30 bata ang nasawi. Nang makarating ang balita sa San Giovanni Rotondo, may nagtanong kay Padre Pio, bakit pinahihintulutan ng Panginoon ito ang paghihirap ng mga inosente? Nanahimik sandali si Padre Pio. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sumagot siya sa pamamagitan ng isang malalim na talinhaga. Sabi niya, isang ina ang nagbuburda. Ang kanyang anak na nakaupo sa isang mababang bangkito ay nakikita lamang ang likod ng burda. Magulong pagkahalo-halo ng mga kulay at sinulid. Kung siya lamang ay mas matangkad, kung makikita niya ang borda sa tamang bahagi, makikita niya ang disenyo at ang kanilang kulay sa wastong lugar. Bueno, anak ko, bulalas ni Padre Pio, tayo ay nakaupo sa mababang bangkito. Ang nakikita lamang natin ay ang likod ng borda. Ang talinghadang ito ay tunay na napakatalino. Mahirap isipin ang mas malinaw na paraan upang ipahayag ang ating limitadong pananaw sa napakalawak na telang hinahabi ng buhay. Tayo ay tumitingin mula sa ibaba. Hindi natin nakikita ang kabuuang larawan. Upang higit na palalimin ang pagninilay na ito, ibabahagi ko ang kaisipan ni San Claudio de la Colombia. Sa kanyang aklat na Trustful Surrender to Divine Providence, isinulat niya ang sumusunod. Pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng pangyayaring inirereklamo ng tao sa mundo at hindi natin dapat pagdudahan na ang lahat ng mga paghihirap na ipinadadala niya sa atin ay may pakinabang para sa atin. Ang pagdududang ito ay parang pag-aakalang kulang ang Diyos sa liwanag upang malaman kung ano ang tunay na nakabubuti sa atin. Ipinaliwanag pa niya na kahangalan ang hindi magtiwala sa Diyos sapagkat mas malinaw niyang nakikita ang lahat ng may kinalaman sa atin kaysa sa atin mismo. Nagpatuloy si San Claudio. Malaya ang Diyos sa mga damdaming bumubulag sa atin. Nakikita niya ang hinaharap. Nalalaman niya ang mga mangyayari at ang bunga ng bawat sanhi. Kung makikita lamang natin ang nakikita ng Diyos, tiyak na nananaisin natin ang ninanais niya. Hihilingin pa nga natin sa Kanya ang mismong mga paghihirap na ngayon ay iniiwasan natin sa pamamagitan ng ating panata at panalangin. Ngayon, iugnay natin ang karunungan ni Padre Pio at ni San Claudio sa mga malungkot na pangyayari ng Biyernes Santo.
Doon makikita natin si Jesus, ang lubos na inosente, na pasan ang napakalaking pagdurusa. Isipin ang dalamhating naramdaman ng mga nagmamahal sa kanya habang nasasaksihan ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Sa sandaling iyon, tila isang trahedyang wala ng pag-asa ang nagaganap. Isang sakunang walang posibleng pagtutubos. Mula sa kanilang mababang bangkito, ang nakita lamang nila ay kaguluhan at paghihirap ni Kristo. Ngunit nagkaroon ng kahanga-hangang pagbabagong anyo nang matupad ang plano ng Diyos. Matapos ang muling pagkabuhay, naunawaan ng mga nakakita noon at ng trahedya na ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay gumagawa ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Ang tila walang katapusang kalungkutan ay naging bukal ng kaligtasan at di maipaliwanag na biyaya para sa buong sangkatauhan. Tulad ng borda sa talinhaga ni Padre Pio, na tila magulo kapag sa likod tiningnan, ang tila trahedya ng Biyernes Santo ay nagpapakita ng perpekto at mapagmahal na disenyo kapag tiningnan sa liwanag ng banal na pamamahala ng Diyos. Kaya habang hinahanap natin ang sarili nating mga kalungkutan at pagkalito, sikapin nating alalahanin na ang tila walang saysay na trahedya sa ating paningin ay maaring maging daan tungo sa malalim na biyaya at kaligtasan ayon sa plano ng Diyos. At sa punto pong ito tayo magwawakas. Naway maging kapaki-pakinabang ang pagninilay na ito para sa inyo ngayong huling linggo ng mahal na araw o Kwaresma. Salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Kung nagustuhan po ninyo ang video, mag-like at i-share niyo ito upang mapalaganap pa sa nakararami ang mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaan ng mga bagong episodyo na aming ilalabas sa hinaharap. Nais nyo bang palalimin ang inyong ugnayan kay Padre Pio? Isaalang-alang ang pagiging buwan ng donante o taga-abuloy at lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago sa espiritual na pamumuhay at maging bahagi ng aming komunidad ng panalangin. Para sa mga detalye, pindutin ang link sa ibaba sa description box. Kaya hanggang sa muli po nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen, ni Padre Pio at ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e